Welcome to another CNN Philippines special presentation. I'm Ruth Cabal. And I'm Cherry Mercado. It's nice to have you back on the program. This is our weekly senatorial forum. We're asking candidates questions you want answered on issues that matter most to you. Nako, Cherry, it's less than 2 months to go before the May 13th midterm elections. And there are only 12 Senate seats that need to be filled. But in all, there are 62 candidates gunning for the position. So over these past few months, we have been talking to many of them. And today, you will meet 4 more. But before we introduce our candidates, we have a few guidelines we'd like to share with you. And we'd like to remind our candidates that for every question, the candidates will have 1 minute and 30 seconds to answer. In the last 10 seconds, we will hear this sound. When time is up, this is the sound you will hear. There's also a monitor in front of our candidates to help them keep track of time. In addition, we have questions that are answerable by yes or no only. So candidates, please keep your signboards handy. So Cherry, why don't we introduce the 4 candidates who are joining us in today's Senate Forum. First, we'd like to welcome Richard Alfajora, a local radio broadcaster from Cebu and an advocate of federalism. He is running under the Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Welcome to the program, Richard Alfajora. Our next candidate is also running under the Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. He is Ernesto Arellano, a lawyer and a labor leader. He's the founder of the labor group Kilusang Mayo Uno. Thank you for joining us, Ernesto Arellano. Next in line, we have IT expert Toti Casino, a candidate under the Katipunan ng Demokratikong Pilipino. He was a former IT consultant for the COMELEC and has an economics degree from Ateneo de Manila University. Toti also earned his master's degree in public administration at the University of the Philippines. Welcome to the program, Toti Casino. And last but not the least, former Biliran Representative Glenn Chong, also running under the Katipunan ng Demokratikong Pilipino. He is a lawyer and a certified public accountant. Candidates, we're glad that you all can join us today. So, our first question, let's go right ahead with it. Ruth, this is the opening statement of our candidates. So let's ask all of them, why are you running for senator? We'll go on alphabetical order. Yes. We'll first ask Richard Alfajora. Magandang hapon po, ma'am. Sa lahat nating taga-subaybay dito sa CNN Senatorial Forum. Tayo'y tumakbo bilang senador. Kasi bilang isang broadcaster at bilang isang interfaith leader, yung hinaing ng taong bayan palagi nating naririnig. Isa yun sa mga dahilan kung bakit nakikita natin yung kahirapan doon sa kanayunan, sa countryside, at yung mga batas na hindi tumutugon sa kanilang pangangailangan. So, tinitingnan natin na mapabago ang mukha sa Senado, na mahilal ang mga bagong kandidato, mga bagong senador, para may change of leadership ang Senado, para magkakaroon tayo ng change of structure at magkakaroon din tayo ng change of system sa pamagitan ng change of perspective. Pag may change of perspective tayo, mababago natin ang Pilipinas. Okay, Ernesto Arellano. Tinanggap ko ang hamon na itaas ang antas ng pakikibaka ng mga manggagawa. Pagkatapos sa 50 taon na ako'y naglingkod sa mga manggagawa at maralita. Sa panahon na yan, natuklasan ko na ang batas ay hindi kiling sa kanila. Ang kayamanan ay nasa kamay pa rin ng iilan at ang proseso ay kontrolado pa rin ng may control sa kayamanan. Kaya sa loob ng 50 taon na ito, nakita ko na ang kakambal ng mga manggagawa at maralita ay kahirapan. At ang dahilan ng kahirapan na ito ay ang kayamanan ng Pilipinas ay konsentrado sa kontrol ng iilan. At ang political infrastructure ay kontrolado din ng iilan na kumukontrol sa kayamanan na ito. Kaya pagkatapos ng 50 taon, tinanggap ko na itaas ang antas ng level ng pakikibaka ng mga manggagawa. Okay, Toti Casino. Sa nakaraang 3 halalan mula 2010, 2013 at 2016, nakita po natin na malawakan ang dayaan, ngunit ang ating dingig
ang ating tinig ay hindi pinakinggan ng Senado, ganoon pa man ang Kongreso. Kaya ito po kami sa Katipunan Demokratikong Pilipino, isinusulong po namin ang malawakang pagpipigil nitong malawakang pagdadaya at tanggalin na po itong dayuhan ng provider, kontratista ng Smartmatic na isang Venezuelan. At kami rin po sa Katipunan Demokratikong Pilipino, isusulong po namin na ibuwag na ang kontrol ng mga oligarko at ibaba na ang antas ng singil sa kuryente ng kalahati para marami sa ating mga kababayan ay makinabang sa murang bilihin ng ating mga pangangailangan sa ating tahanan. Ganun pa man din ang pati sa tubig at telepono sapagkat itong mga lingkod na pampubliko ay tangi lang pangailangan natin, ngunit masama at mahirap at bulok ang sistema nito. At pakatlong ikain namin dito sa Katipunan Demokratikong Pilipino ay usugin ang mga nasa likod ng Deng Bangsya na mismo siya ang ginamit ng mga nakaraang administrasyon para tamaan ang ating mga kabataan. At ngayon ay may mga kulang-kulang na 600 kabataan ang namatay na at higit kumulang na 20,000 ang mga nabing biktima nito. Ito po ang aming pakay dito sa halalan itong 2019. Okay, Glenn Chong, we'd like to hear your opening statement. Why are you running for senator? Mula po noong 2010 hanggang 2019, ako po'y nakikipaglaban po para sa ating bayan, sa ating sambayanan, upang maging malinis at marangal po ang ating halalan. Pero tao lang po ako at napapagod na rin. Gusto ko na po talagang tumigil pero hindi po pwedeng bigla lang po akong titigil dahil natatakot po ako na baka ang insinuation po ng kalaban, ito po yung Smartmatic at Comelec, ay binayaran na po nila ako. So kung bigla lang po akong titigil, then my action would lend credibility to their insinuation at ayaw ko pong masira ang aking pangalan, ang aking integridad. Kaya po, I decided to file a certificate of candidacy for senator kasi po national po ang scope nito and my purpose is to bring the message to our people. In other words, I was running at that time to make a statement tungkol po sa dayaan po sa halalan at ang ating pinaglalaban na maging malinis po ito. Pero 2 weeks po after po, final ko ang aking certificate of candidacy, dinukot, tinorture, at pinatay po ang aking pinagkatiwalaang security officer, bodyguard, na si Richard Santillan. Mula po noon, nangako po ako sa kanya na ipaglaban ko po siya at ang sambayanang Pilipino. Kaya po, I am no longer fighting to make a statement, but I am fighting to win so that we can change and we can really bring real change dito sa ating electoral system na maging malaya ang sambayanang Pilipino at maging malinis ang ating halalan. Okay, the next question naman is about the ongoing water crisis. Pakihanda po ang inyong mga signboards because this is a yes or no question. I'm sure marami naman sa inyo alam yung mga nangyayari ngayon the past week, no? Maraming mga residente po dito sa Metro Manila and parts of Rizal are still without water. Medyo mahirap. Marami sa atin nakaka-relate dito lang sa kwarto na tayo. I'm sure may problema sa water supply, no? But we will still be discussing this further later on. But the question now, which is answerable by yes or no, is: do you agree with the plan of the Department of Environment and Natural Resources to open deep wells as a way of resolving the water crisis? Yes or no? Okay, 3 yeses and 1 no. The lonesome no from Richard Alfajora. When we return, we'll discuss the water crisis some more. Candidates, we need solutions. This is a CNN Philippines special presentation, our weekly senatorial forum in the lead-up to the midterm elections on May 13. And for those of you watching us on Facebook, we invite you to join the conversation. Let us know if you have any questions you want our candidates to answer. Keep it right here on CNN Philippines. Welcome back to our weekly senatorial forum. I'm Ruth Cabal. And I'm Cherry Mercado. We have 4 senatorial candidates who are here in the studio today to answer your questions on the issues that matter most to you. And one of these issues, the water crisis in Metro Manila and nearby Rizal province. So right now, hundreds and thousands of people are still without running water. In many other areas, water pressure is low. It's been more than a week and it's frustrating. People are suffering, but there are still no clear answers to this
this problem. What we do know for a fact is that there is no water shortage. Yes, Cherry, alam mo ba, diba, CNN Philippines went to Angat Dam last week. It's Metro Manila's main source of water. And we were told, and we saw also, na yung water levels there are normal. The MWSS said the same thing, that we have sufficient water supply. So candidates, we want to hear from you. So if you were serving as senator today, what would be the measures that you would put in place to resolve the water crisis? So we start with Ernesto Arellano. Ang water crisis ay salamin ng pagkukulang ng pamahalaan. Hindi totoo na wala nang palang tubig. So baka merong conspiracy para isulong ang isang kasunduan, loan agreement na very heavily onerous sa Pilipinas. Kaya ako'y nananawagan na higpitan ang implementation ng ating, kung meron man tayong program para sa water. Ang problema, ang tubig ay kontrolado ng mga malalaking namumuhunan. At ang unang inaasikaso ay yung puhunan nila. Kaya sa Senado, aking imumungay na lahat ng mga korporasyon, kumpanya na gumagawa, nagdi-distribute na basic needs ay dapat isa sa publiko gaya ng dati. Okay. Okay, Toti Casino, we'd like to hear from you about the water crisis. Anong solusyon mo if you're a senator right now? Sa simula pa lang mali na yung polisiya na i-privatize ang serbisyo pampubliko. At karapat-dapat lang po ayan ay manatili lang sa pangangasiwa ng ating pamalaan. Gayunpaman, at nandito na tayo sa krisis na ngayon, ang merong kapangyarihan para isuspindi ang prangkisa nitong serbisyong tubig sa ating mga mamayan ay nakasalalay sa Kongreso at ganoon pa man sa Senado. Ang malungkot lang nga dyan, karamihan ito nakanaupo dyan mga senador at mga kongresista ay mismo mga manok ng itong mga maliliking mga malaking kapitalista. Kaya ang aming panukala dito sa Katipunan Demokratikong Pilipino ay ibalik na nga itong control dito sa pamalaan at ganoon pa man idagdag natin ang mga dam. Kasi tayo, ang ating bansa ay lagi-lagi tayo nagkakaroon ng ulan. So bakit hindi pa tayo dumagdag pa ng mga panibagong dam kasi marami tayong mga krisis. At pwede rin gumawa tayo ng mga cistern. So sa mga lugar na sa ibang bansa, ang ginagawa nga nila, yung mga mismong subway, ay ginagamit nilang paraanan para makapagdaanan ng tubig baha para tumungo siya sa isang lake na maiipon siya. So hindi tama yung tayo nagkakaroon tayo ng pagtuyot na samantalang tayo ay pinabiyaan ng Panginoon na marami tayong tubig at ulan na hindi natin naiipon at hindi natin naitatabi para sa kasalukuyan na naabutan tayo ng tama ng pagkakamali nito ay magagamit natin sa panahon ng katulad nitong pagkukulang. Okay, Glenn Chong, your thoughts on the water crisis and possible solutions. Kami po, wala po talaga kaming tubig. At I'm really a victim of this sabotage if it is. So, but I don't want to jump into conclusions without investigation. So kung senador po ako, iimbestigahan ko po muna as to whether the question, as to whether privatization or nationalization is the answer. Dapat po natin munang pag-isipan at busisiin po itong dalawang options na ito. At with respect to this problem, as I've said, ayoko talagang mag-jump into conclusions na hindi pa po natin napag-aralan at nabusisi po ito. So gusto ko pong imbestigahan muna what's the root cause of this and what are the possible solutions. But I think on the whole, dapat po talaga tayong mag-conserve ng water, our water resources, because this is not indefinite. Meron siyang limits and our population is growing. So the demand will also be growing. But with respect to the control of kung i-privatize man natin at like what we have now, I would like to see greater oversight ng government because the government cannot also turn its back. Just the fact that privatize po natin to wala na pong responsibilidad ng ang gobyerno. We need to put in greater oversight para hindi po tayo masabotahe at tuloy-tuloy po ang public service, especially with basic commodities or necessities like water. Ruth, Richard, before you go to the next candidate, may mahalaga akong tanong Yeah. kay Glenn Chong, follow-up question. Naligo ka ba ngayon, Mr. Glenn Chong? Wala kang tubig? Opo ma'am, naligo po ako. Nagmamadali po ako kasi by 5 o'clock wala na pong tubig. Kailangan matiming ka na may tubig. Richard Alfajora. Pag titingnan natin yung Bible, isa sa na-mention doon, yung tubig. Para sa akin, yung social function ng tubig, yung water. Kasi
galing sa tubig yung buhay. Prinsipyo yun sa life, no? Ano bang ibig sabihin ko niyan? Maraming tubig tayo dito sa Pilipinas. Yung kinakailangan natin, yung management at yung sourcing. Yung management at yung technology. Tinitingnan din natin yung awayan ng mga korporasyon na humahawak ngayon sa kalakal ng tubig. May mga study naman na the last frontier, yung awayan, yung digma dahil sa tubig, di ba? May mga study na ganyan. So, pag tayo'y nagiging senador, isa sa function diyan, yung oversight. Gagawa tayo ng investigation, buong bansa. Bakit yung water resource natin? Kahit yung ilang cooperatives ngayon, medyo nahihirap na. Kasi doon sa countryside, mga cooperative yung distributor. So we need the oversight function bilang isang senador para mapag-aralan yon ng maigi. Pangalawa, gagawa tayo ng mga batas na aangkop sa ngayon. Siguro ang pinakaunang batas ngayon, yung lumang Spanish law pa tungkol sa tubig. So titingnan natin paano mabago yung mga batas na siya yung sumasagot sa pangailangan sa taong bayan. Yung pasok ko diyan, yung state, siya yung manghahawak sa kalakal ng tubig. Okay, we'll move on to the next question now, and it's about the narco list. Dalawang kandidato lang po muna ang sasagot sa tanong na ito, Glenn Chong and Ginoong Ernesto Arellano. The Department of Interior and Local Government filed administrative charges before the Ombudsman against 46 local officials for their alleged involvement in the illegal drug trade. The President read out the names of these, quote, narco politicians to the public. So we'll begin with Glenn Chong, and then si Ernesto Arellano ang sasagot. Do you agree with the President's decision to read out the names of these politicians? Explain your answer, Mr. Chong. I would like to take the reading of the names of narco politicians in relation to the Smartmatic election system. Kasi po ako po ay natatakot talaga na kapag ang Smartmatic election system po ang magpapatakbo po ng ating halalan, natatakot talaga ako that yung narco money na mga drug lords ay makapasok po dahil mas easier for them to secure victory para sa kanilang mga kandidato kung dito po sila magbabayad sa Smartmatic. Sinasabi ko po, binabayaran po talaga yan, and I have been steadfast in my accusation. 9 years na po akong nagsasabi niyan at hindi po nila ako kinasuhan. That's because nagsasabi po ako ng totoo, binibenta po ang mga posisyon. Now, if the positions in government ay binibili po ng mga drug lords, like for example, congressman or governors or mayors, actually, it will put even the presidency at risk. Kasi po, if the drug lords are able to, mga drug lords po, makabili po ng sufficient numbers of congressmen at naipanalo po nitong mandarayang Smartmatic, the president could be subject to impeachment at any time. Ito po ang isang malaking peligro po sa ating sistema. So, if the president just announced them, that would be sort of preemptive to tell the people not to vote these candidates for. And kung mananalo man, well, of course, that's Smartmatic or Smart Magic. Ernesto Arellano, ano pong masasabi niyo dito sa pag-publicize ng so-called narco list? Ang publication ng listahan ng narco politicians was intended to stress a point and to picture the magnitude of the problem that we are facing. So, the President has my support sa publication ng listahan na ito. Dahil meron na mapagkakataon na idepensa. Kaya ito ay isang mensahe na ang ating bayan ay humaharap sa matinding problema sa droga at kailangan ang decisive. Ang tingin ko, naranasan ko na ang epekto ng droga at ito ang lumilikha ng kaguluhan. Lamang ay bigyan natin din ng pagkakataon ng nasa listahan na i-defend ang kanilang sarili. Ang mga botante will be decisive. Alam din nila kung ikaw ay sangkot o hindi. At marunong silang magpapasa sa darating na election. Iwasan din natin na ito'y ginagamit para i-advance ang kagalingan ng iilan. At ito'y isang instrumento para pahirapan ang kaaway. So ito yung ating pakiusap. Bagamat ang presidente ay may suporta sa akin, ang aking mensahe ay bigyan din natin, igalang natin ang rule of law, bigyan natin sila ng pagkakataon na ipaliwanag, idepensa ang sarili.
We have another yes or no question. Let's move on. Yung signboards niyo po, paki-ready na. Itong ating tanong ay tungkol sa environment. Okay, we have seen a number of initiatives from this administration to protect the environment. There's an ongoing project to rehabilitate Boracay Island. And this year, we are seeing a massive cleanup and the rehabilitation of Manila Bay. So candidates, here is your yes or no question. If successful in your run as senator in the May 13th elections, will you prioritize the environment? Yes or no? Yun, yes sila lahat at ipaprioritize nila ang legislation on environment. You're watching a CNN Philippines special presentation. We'll be back after a short break. Back everyone. This is a CNN Philippines special presentation. I'm Cherry Mercado. And I'm Ruth Cabal. We're getting closer to Decision Day. May 13th is our midterm elections. More than 18,000 seats are up for grabs. 12 of them are in the upper chamber of Congress, yung ating mga senador. Yes, tama yan. And with us today are 4 senatorial aspirants. Let's welcome them again. Richard Alfajora, Ernesto Arellano, Toti Casino, and Glenn Chong. And candidates, here is our next question. And we'd like for Toti Casino and Richard Alfajora to answer this. We want to focus on the 2019 national budget. The Senate and House have failed to reach a consensus on the 3.7 trillion peso budget, which, ironically, has been ratified by both chambers. So ngayon, reenacted budget ang ginagamit natin. And I'm sure some of you know about the issue of alleged insertions doon sa ating budget made now by some members of the House of Representatives. So the question is, what should both chambers do to settle their differences once and for all about the national budget? So, Toti Casino. I think more what they can do is to set a parallel discussion where the insertions have been placed, whether it's for education, for health, infrastructure, have separate committees argue directly and then say how much has been inserted here, how much has been inserted there, so that they can have a framework, a matrix of some sort, so that they can decide right now, not to put all the topics in one sitting, because that is rather dragging the time. So, ironically, they lack the capability to understand each budget item. That's why it gets convoluted. So what probably they should do is to segregate all the matters and understand that what are the more priority. Is it the presidential's priority, like infrastructure? Is it health? Is it education? And then find out where would the proper appropriation percentage of the budget should be appropriated to. And in that way, and they should have a timeline. What they should resolve by a certain period of time, not like they have to lay it, and then because passes the time that they have to consult even the public. Now, having said that, maybe they should learn again. They should not do this again in the next round, and learning from their mistakes. They should track back where did they go wrong that they delayed this type of deliberation? Is it because there are new infrastructure, there are new items being discussed in Congress, in the Senate, because there's a lot of things that the government has to catch up with in terms of infrastructure, in terms of basic services, in terms of other matters that would entail the needs of the citizen. So ang tingin nyo, Ginoong Toti Casino, it's really more organizational and structural at wala silang timeline. So medyo naging disorganized Correct. yung ating Kongreso. But they do this every year, ha? They do this So every sabi nga year, niya, but learn it your seems that lesson they have a and new this face. They have a wouldn't new face, yeah. happen next year. Okay, Richard Alfajora. Sa Pilipinas, meron tayong makahiya plans. Pero yung kongreso natin, may hiya pa ba? Ayun ang tanong ng ating mga taga-subaybay. Nakakahiya na ngayon, wala nang moral ascendancy yung kongreso, lower at upper house. Yung bangayan nila sa budget, makikita doon yung pagmimina nila ng treasury, yung kaban ng haring sa ating bansa.
So tinitingnan natin yon na malaki at malawak ang problema kasi yung mga senador at yung mga congressman, sa tingin natin, parang doon na lang nakapokus. Kaya nga, nagkakaroon ng budget insertion. Walang moral integrity. Kaya nga, doon sa Puno Draft Federal Constitution, binibigyan ng lunas nila Justice Puno yan. So, nakikita natin, pag papalitan natin yung 1987 Constitution, medyo confused kasi yung 1987, doon tayo, may lunas tayo sa federal government under the Puno Draft. Nangyari yan palagi. Pag si GMA, siyang presidente, reenacted yung budget. Ngayon, siya yung speaker, reenacted yung budget. So, ano ba yung ibig sabihin yan? Eleksyon na, reenacted pa rin. Ano ibig sabihin yan? Yung dating presidente, makikita niyang kamay sa anong gagawin sa budget. Okay, our next question naman goes to all of our candidates. Aside from our current water supply problems, there have also been some power interruptions in key parts of Metro Manila. Naku, lagi naman itong problema no? At this time of the year because it's summer, di ba? Wala nang tubig, sana naman maayos yung kuryente. Yung kuryente. And di we ba? want to hear from you first, Ernesto Arellano, then Glenn Chong, Toti Casino, and Richard Alfajora. The question is, what are your short-term, mid-term, or long-term solutions to help solve itong ating power supply problem? Ang aking long-term solution dito ay ang control sa mga kumpanya na gumagawa, nagdi-distribute ng basic needs ng mamamayan ay isa sa publiko natin para mas malakas ang control ng pamahalaan at ng mamamayan. Ang short term ay yung mukay na buksan na muna para sa lahat. At bahagi ng long term ay asikasuhin na natin ang ating environment dahil yan ang mas nangangailan o makapagbigay ng supply ng tubig. Sa amin, yung dagat wala ng tubig dahil ang aming kabundukan wala na. So kinakailangan asikasuhin ng pamahalaan ang ating environment. At ang ating environment naman ay sinagasahan ng mga may-ari ng mga malaking korporasyon na walang pakundangan na sinasamantala ang ating environment. Kagaya ng mining, sino talaga ang naninira sa ating environment? Ang mga korporasyon na malalaki, privado. Kaya kinakailangan ito yung terms and solutions, ang gobyerno mahigpit na ipatubad ang lahat ng batas kaugnay ng environment. So, At yun nga, ang finally, lahat ng tubig, kinakailangan kontrolado na ng pamahalaan, ilibat na sa publiko. Okay, so dapat under control ulit ng gobyerno. Yun ang sinasabi ni Kalawin. At huwag kalimutan ang kalikasan. Environment. O, sa susunod naman na sasagot, Ruth? Glenn Chong. This is an election year at ako'y natatakot na baka sabotahe sa tubig at sabotahe sa kuryente. But i-set aside natin yung sabotahe as a factor. We have to take a look at our energy requirement years ahead from now. So ang ibig ko pong sabihin, ang pag-build po kasi ng power plants, kung kulang po ang supply ng kuryente, that's kung nagkakaroon tayo ng brownouts or blackouts. So kung kulang po ang may kakulangan sa supply ng kuryente, then we have to build new power plants. But then building new power plants take time. So dapat ngayon pa lang we should have the foresight. Kinakalculate na po natin how much power do we need 5 years from today, 10 years from today, and before that time comes, dapat napatayo na po natin yung mga bagong planta para pagdating po sa panahon yun, may sufficient po tayong supply. So maliban, kung meron tayong sufficient supply, maliban na lang po sa sabotahe or inefficiencies in the distribution or the grid, ibang usapan na po yun. So what I mean is, pwede naman po na private po ang magpapatakbo like what is happening now. Although, duda po talaga ako dyan sa privatization. But again, there should be honest to goodness oversight on the part of the government. Dapat ang gobyerno pa rin ang mag-exercise ng oversight sa lahat ng ito, the whole grid, the whole system, even if nasa pribadong kamay ito, dahil we also need their money for investment in these projects. So for Attorney Glenn Chong, dalawang side, Ruth. Foresight at oversight, no? So dapat talaga may long-term plan. Pwede nilang gawin yan pag nasa Senado sila because they can do laws. Okay. Next is Toti Casino.
Kung pupunayin po natin, ang may control ng tubig, kuryente, at yun rin po ang telepono, ay sila-sila din. Halos ilang pamilya lang po yan. Kaya nga tayo mga mamamayan, ay tayo parang nahihirapan dito dahil ang singil sa kuryente, ang singil sa tubig at singil sa telepono, ang pinakamataas sa buong daigdig, pero ang serbisyo, napakasama. So kailangan nga dito, ibalik na nga ito. Ang aming patakaran dito sa Katipunan Demokratikong Pilipino ay suspindihin ang IPIRA law at ihatiin ang singil sa kuryente ng kalahati at suriin na mabuti bakit nga ganitong klaseng serbisyo nangyari. Ngayon, anong ating pangmatagalan na solusyon? Kailangan natin dito ipatibayan na natin ang paggagawa ng kuryente maliban lang sa gawa sa galangis at sa uling, maghanap tayo sa paggagawa ng kuryente sa tubig, hydro, solar, wind, even nuclear. Kasi itong mga teknolohiya na to ay nag-advance na at naging mura na ang bilihin. At pag tayo naging self-sustaining, na hindi na tayo maasa sa mga imported raw material katulad ng langis, katulad ng coal, ay siguro aahon na ang ating kabuhayan. At pag nandyan yan, at nababa natin ang singil sa mga serbisyo pampubliko, mas maraming maiipon ang mga tahanan at marami silang mga disposable income na pwede lang gamitin sa kanilang mga bagay. At sana ito ay talagang iiging ating pamumuhay sa darating na panahon sa kinabukasan ng ating kabataan. Para kay Toti Casino, may kinalaman ng mga oligarchs. Sila rin daw ang nagrarun. And interesting din na isa sa consider yung nuclear power, no? Yes. It's all about bringing down prices. Okay, we'd like to hear from Richard Alfajora tungkol sa tanong na ito. Sa akin, magandang hapon po uli. Yung sa akin naman, yung state ownership, yung operation ng utilities, yun yung pagkadaon. Pero titingnan din natin yung oversight ng function ng committee, ng Senado. Pag manalo tayo, titingnan natin yung mga maling nangyari dahil sa privatization. Mula sa poll, yung privatization, inopose natin 1990 pa yon. At hindi yon nagbago. Lalong humihirap yung industriya natin dahil niyan. So, tinignan natin yon na yung immediate, yung oversight, function ng Senado, investigation. Pangalawa, marami tayong ilaw dito. Marami tayong tubig. Marami tayong init dito, yung geothermal. Kasi ngayon, reliant tayo sa coal. Isa yun, babaguhin natin yung technology natin. We need technology that is responsive and cheaper. Yun ang pangangailangan in the long-term solution. Yung geothermal pwede. Yung nuclear pwede din yun na mabigyan natin. Kasi andoon naman yun. How do we make Philippines part of the first world countries for the next 20 years. Yun dapat at titingnan sa mga think tank sa mga Pilipino. So anong gawin natin? So, babaguhin natin yung lahat. Yung una, paano ba sa Europe nagawa nila yon? Paano ba sa Japan? Paano ba ginawa yun sa ibang mga bansa? Canada, US. So, we could learn the experience of the first world and apply this in Philippines. Okay, time for our yes or no question. Pakilabas po ang inyong mga signboards. Okay, our question this time is, do you agree with the administration's decision to pull out of the International Criminal Court? Yan po yung ICC. This officially takes effect March 17. Nag-pull out na ang Pilipinas from ICC. Yes or no? Dalawang yes at dalawang no, not in favor or in favor of our pullout from the ICC. Later on, we'll be talking more about that. Pwede pong mag-explain ang answers because we have a related question to that. So we'll take a short break. Stay with us here on CNN Philippines. Hello everyone, welcome back to a CNN Philippines special presentation. We are joined today by 4 senatorial candidates. Thank you again for joining us today. And let's go back now to our question on the withdrawal of the Philippines from the International Criminal Court. It takes effect today. The Philippines is only the second country to leave the ICC. Burundi pulled out of the Hague-based ICC in 2017. In 2016, Gambia and South Africa also pulled out of the ICC but rejoined the following year. President Duterte says the ICC is biased and has no jurisdiction over the Philippines. Kung babalikan lang natin kasi there's 2 pending complaints against the Philippine government due to alleged extrajudicial killings now before the ICC. So the question is for all the candidates. So we want to know where you stand on the president's decision to pull out of the International Criminal Court.
Glenn Chong, you go first. Ako, I really value the sovereignty of the Republic of the Philippines. So I would not want to submit any of our leaders to the jurisdiction of a foreign power. Like, for example, the International Criminal Court. We are free to join, we are free to withdraw. And in this case, I support the President sa withdrawal po natin because I really don't want na any Filipino should be subject to the jurisdiction of any foreign power like in the case of the ICC. We have our own system of government. Meron naman tayong judicial system that is working. Meron naman tayong democratic systems that are working. So bakit kailangan nating i-surrender yung ating leader or anybody else to a foreign decision to a foreign power? Ako, I really value our sovereignty as an independent country. As much as I can, I will defend the sovereignty and independence of my country. So, in that regard, ayoko po talagang i-submit yung sino man sa atin doon sa kanilang jurisdiction. Again, I go back, we have our own working democracy. We have our own democratic institutions that are working. So, we submit those people na tingin natin ay may pagkakasala dito sa ating sariling bansa, sa ating sariling institusyon. We'll That's all. see what Richard Alfajora has to say. Yung unang-una, Philippines is a part of family of nations. So, tinitingnan natin yung relationship. Part tayo ng gumawa niyan. Yung presidente ngayon, siya lang yung transition in power siya ngayon. So, temporary. Yung desisyon niya, yung epekto, mas mataas pa sa 6 years term ng presidente. Bakit nag-o-oppose ako niyan? Yung unang-una, bilang isang bansa, part tayo sa family of nation, dapat kahit ayaw natin, kahit hindi natin, gagawin natin yun na moral call for a change doon sa international community. Bakit hindi ginawa sa presidente? Yung opportunity na ma-challenge niya kasi yung withdrawal as an approach to solve a problem is not good. So, dapat gagawa siya ng hakbang na mas malawakan sa international community para may reform doon. Pag magkaroon ng reforma, then we could have President Duterte stronger than any other president kasi nagawa niya yung rallying, yung reform at nakikinig yung international community. Pag we-withdraw, anong mangyari? Para ikaw yung umatras. Hindi ka nakipaglaban. So ang tingin ko, Presidente, lalaban tayo. Ernesto Arellano, your answer, please. Ako'y strongly against intervention by any country in the internal affairs of another country. Pero ang membership sa international ICC ay hindi pakikialam ng ibang bansa. Kapag ang pamamahala mo ay demokratiko at malinis, kinakailangan ka na tingnan ng buong daigdig ang Family of Nations kung paano mo minamahal ang inyong mamamayan, paano mo pinaglilingkuran ang iyong mamamayan. Kaya hindi intervention sa ating sovereignty ang membership. Isa pa na pagtutol ko dyan, it was only the President who approved that. Ano ang papel ng Senado? Ang mga senador, ang mga kongreso ay ihinalal din ng mamamayan. Dapat meron din silang say kung tayo ay aalis o hindi dahil sila naman ay kinatawan ng mamamayan. Ako, ang principle is ayaw ko Tuloy. Ayaw ko na makialam ang anumang bansa sa internal affairs. Ang sovereignty is sacred on us. But membership in an international body is not an act of subservience to other countries. It is an act that we believe is part of the family of nations. Okay. We want to hear what Toti Casino has to say. Same question. Ang Katipunan Demokratikong Pilipino ay nasa likod sa desisyon ni Pangulong Duterte na bumitiw sa International Criminal Court.
Ayon nga sa ating saligang batas, tayo po isang bansang soberano at meron tayong sariling paninindigan. Kung anong pakialam ng ibang mga dayuhan sa ating mga patakaran dito, ay atin na lang ito dahil walang kinalaman ang mga ibang mga dayuhan patungkol sa mga araw-araw nating gawain dito, antimano sa mga kung anong mga issue na yan. Ngayon, sino ang nasa likod ng International Criminal Court? Ito ba ay gawa-gawa lamang ng mga ilang mga pribadong interes at nalalaman po natin may haka-haka. Ang mga nasa likod po nito ay ilang tao lamang kundi sa pangalan ni George Soros na mismo siya ang isang konspirador na talagang lahat ng mga bansa ay pinapailalim niya sa mga kontrol nito at ito ay nagbibigay ng maling impluwensa sa patakaran, sa pamalakad ng ating pamalaan, ganoon pa man ng ating lipunan. Kaya nga kami, nagkaisa nga kami dito at kami po ay nasa likod nga dito sa desisyon ni Pangulong Duterte na bumitiw sa International Criminal Court. Kung kailangan daan ito sa Senado at Kongreso para yan ay talakayin, ay kami bukas para alamin ang mga pros and cons. Pero dito kami makikita kung paano namin nalalaman ang pawang katotohanan ng malaman ng mga mamamayang Pilipino na tayo ay kaya natin mag-self-govern and self-rule. Okay, you're watching a CNN Philippines special presentation. Stay with us for our final words from our candidates. Welcome back to the program. I'm Ruth Cabal. And I'm Cherry Mercado. You're watching a CNN Philippines special presentation. We're asking questions that Filipinos want answered on most pressing issues they're faced with today. Okay, we have one final question to our senatorial aspirants here. Limited ng time natin. You will just be given a minute to answer this question. So, the final question is, if elected, what would be your priority legislation? Let's start with Glenn Chong. My first and foremost na gagawin talaga is to kick out Smartmatic, no ifs, no buts, and replace this with hybrid election system. Ito po yung manual voting, and then bibilangin po natin na mano-mano yung ating boto so that the people will see how their votes are counted and they will understand how their votes are counted. Then pagkatapos po, automated po ang transmission. So, pwede po nating ibaba sa 200 ang botante bawat presinto. 4 na oras lang po ang botohan by shading. We allocate 7 hours for counting and then transmission. By the time po, pagdating ng gabi, tapos na po ang halalan, may resulta na po. Pero nabilang po sa inyong harapan ang boto. Unlike in the case of Smartmatic, we do not know how it is counted. We do not understand how the machine counts it. So dito po papasok ang dayaan. So kaya po ito po ang priority ko talaga. Maging malinis at marangal ang ating halalan upang makapasok po ang totoo at tapat na lingkod bayan. Toti Casino. Okay. Una sa lahat, amyendahan ang Electoral Automation Law at bigyan ng ipin pag lumabag ang mismong COMELEC, sila ay dapat humarap sa hukuman at sila ay maparusahan. Pangalawa, patibayin po ang hanay ng ADHAM at teknolohiya kasi ito na ang darating na kapanahunan ng ating mga millennials ay kailangan makinabang at malaman natin paano tayo uunlad sa paggagamit ng mga makabagong teknolohiya at ganoon din pa man ay sila ay ma-introduce sa akademya. At ang pangatlo po ay lumayo na po tayo sa ating kalakalan na nagbibigay lang ng serbisyo at gumawa po tayo ng isang kalakalan na tayo mismo ang gumagawa ng mga bagay-bagay na pangangailangan ng buong daigdig. At pang-apat po ay patibayin po ang pangangailangan ng ating mamamayan, lalo na sa pagkain at sa pamamahay at sa kanilang sarili ng kakayanan para sila ay magkaroon ng mabuting kabuhayan sa darating na kinabukasan. Ernesto Arellano. Kapag ako'y naging senador, susundin ko ang saligang batas. Sinasabi ng saligang batas na ang pangunahing tungkulin ng Senado o legislative branch ay maglabas ng batas para tiyakin niya na merong equitable distribution ng kayamanan, ng income at opportunities. Ito yung solusyon sa kahirapan. Kaya susundin ko ang saligang batas na ang pangunahing batas ay para tiyakin na merong equitable distribution. Pangalawa ay tiyakin ko na may kapangyarihan ang mamamayan. Ang mamamayan ay magkakaroon lamang ng kapangyarihan kapag liberated na ang Kongreso sa kamay ng political dynasties. Ang magandang paraan niyan ay ipatubad na yung proposal ng CONCOM
na federalism ang ating itataguyod para may kapangyarihan ang mga mamamayan at tumututo lamang ay ang mga political agencies. Richard Del Fajora. Una, adoption of the Puno Federal Draft, franchising of the motorcycle, habal-habal, peace and order at every home by making a drug-free household. The regulation of marriage, redistribution of the cocoa levy back to the coconut farmers, reintegration of the tanods to the PNP para wala ng punong barangay na drug protector at maganda naman yung sa ating mga tanod. Yung voting machine, change of technology tayo. Gawin nating touchscreen, online voting, tapos hack-free yan. Kinakailangan natin yon na non-rewritable memory at automatic transmission yung voting yon. Yung tapos environmental healing of the land, sovereignty of the tribal people, yung Native American model. Yung tapos gagawa tayo ng Magna Carta on religious freedoms and state relation. Yung isa pa, kasi sa problema sa networking business at yung multi-level marketing, gagawa tayo ng komisyon. Candidates, thank you very much for participating in today's senatorial forum. Maraming salamat. I'm Ruth Cabal. And I'm Cherry Mercado. Thank you for watching.